Good morning mga katrops. Panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo. Yan nga, palusong na tayo ng Lucky Farm. Ngayon, matutuloy na yung ating pagga-grass cutter doon sa mga kalamansi. Kahapon hindi tayo natuloy kasi tinulungan muna natin silang pumitas para mayari na ng minsanan lahat ng pitasin. So ayun nga, naka 5 red bag nga. At ayun, nakuha naman ang buyer. So palusong na tayo ngayon. Dito na tayo sa bukid. Tayo mga katrops. Gagayak na tayo. Ay, lalabas na natin yung mga dapat ibabas yung gagamitin natin. Grass cutter. Papatuloy na natin yung ano doon, yung damuhin. Yan, umpisa na tayo ng bakbakan. Yun, dira na. Ay.
Nagpapandayos na tayo mga katrops. Bili muna tayo ng gas. Kasi kanina hindi pa tayo nakabili. At inubos ko muna yung laman ng tangke. So titingin muna ako ng gas para tuloy-tuloy. Tinesting ko na rin. So okay naman. Medyo maganda nang kutkutin yung damo. So ayun, tapos na nga kaming kumain. Ay, at nakapahinga na rin. Balik na ulit tayo dito sa ating ginagrass gutter. Hindi natin mayayari ng isang araw to kasi talagang pinakahid ko ng gusto yung damo para mga 3 days pagka sumupling uli kuko naman natin, spray naman natin ng pandamo. Ayan, nakalimutan ko yung gas dito. Ayan, kasi ano na to, kumbaga sa kinukondisyon ko ng dahan-dahan para siyempre hindi rin mabigla. Unti-untiin natin. Ayan, ikukuhan ko yung talim nya, ibabaligtad ko. Mapurol na yung mapurol na yung pagkakahasa natin. Kailangan na niyang ibaligtad. Wala na mapurol na. Kaya natin na grass cutter ito, tubig uli. Kailangan natin ulit tubigan. Ang galing ko lang yung mga letting. Dikdik natin sa lupa para sigurado. Hindi naman kasi pwede yung rito, yung tansi. Gawa nung magkakaano sila. Nigpit. Ako kailangan binang maayos pagka delikado yan pagka tinamaan natin sa
Susunod na grass cutteran. Sali na rin tayo ng gas. Okay. Hindi ko mapuwersa yung grass cutter eh. Hindi naman kasi kagaya ng mga dituti ito na pwedeng pang matagalan talaga. So ito pag nakadalawang dayos ka, nag-iinit ka agad, kaya ipapahinga. Let's go mga katrops. So ulit natin ang ating pagdadamo para makarami tayo. Yuh. Ayan na, maganda na tayo. Ayan, damuhan na natin yan. Oops. Ay, gaano muna tayo, maghahasa tayo ng talim kasi nga mapurol na. Mas maganda talaga kung laging matalim yung ginagamit natin para yung trabaho eh bilis. Pag mapurol na kasi nagtatagal lalo tayo. Hindi ko ma-shoot sa butas Aga lalo kumilos pagka mapurol yung talim, kaya gahasa muna tayo. Bali yung isang talim doon hahasain ko na rin para dalawa yung gagamitin natin. Kailangan mapag-ano rin tayo, mapag-check nung talim, baka mamaya kasi magkalamat, delikado. Kasi ito nakukuhan to, nabibiyak ito. Traps. Kaya kailangan mapag-check tayo ng mga ginagamit natin, lalo na pagkatalim na ganito. Pag ito na pilas kasi hindi mo alam kung saan tatama. Kasi ano na sa akin to eh, may nangyari na sa akin ganito na pilas. Buti na lang tumama siya sa kalamansi, hindi sa tao. Pero kung sa akin tumama yun, baka lahat ng daanan ng wasak. Ayan, nag-spray na si paring Carlo nung niyan, pandamo. So ayan mga katrops, bali yung pinagbila ng kalamansi kahapon iniwan sa atin ni Kabady. Ako na raw yung bumili nung kailangan sa kalamansi. So nung una raw bumili tayo ng pamatay damo na 2 litro, 650 isa, 1.3. So sa kanila na rin binili dun sa tindahan nila. Tapos kanina pinapabili ng diesel si Harvey. So nagkamali, gas yung nabili. Pero okay lang yon kasi magagamit ko rin naman yung gas pagka nag-spray ako ng kalamansi. So ngayon ipopondo na natin, bibili na tayo ng diesel para oras na mayari tayo mag-grass cutter, patutubigan natin, may diesel nang nakaabang, hindi na tayo mamumroblema. At isa pa, ayaw kong hawak yung pera, lalo na pagka sa mga gulay. Ayun, kaya ibibili na natin kung ano yung dapat bilhin na gagamitin natin. Yun, okay na, nakabili na tayo ng diesel. Naka-stock na. Pagka may nangailangan ng diesel, yung magagamit kahit anong oras. Let's go. Bira na ulit tayo. So,
4, 5, 6, 7, 8. Ayan, walang dayos pa mga katraps. Ayan, hanggang dito. Bali naka ilan pa lang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang dayos. Pahinga ko lang ng makina kasi hindi naman pwedeng pang putputan yun. So yung sa kamatis mga katraps, meaning ko na talaga sa inyo na halos walang mangyayari sa kamatis gawa nung kahit na nadiligan na namin ng gamot nun patuloy pa rin yung mga namamatay, yung mga naialipunga sa puno. Oo, di naman na mapigilan, sayang lang at meron ng bunga. Ayan, may mga bunga na siya. Saan na ba? Yun, mga bunga na ng kamatis yun mga katraps. Talagang ano, so yung lupa hindi na pang kamatis. Siguro kung talagang hindi magtatagumpay yan, yung mga natirang kamatis na yan is papararo ko na yan, papadalp ko na ng mataas. Ibabawi na lang natin sila sa mga sili. Yung mga sili natin okay naman na, ganda na. Wala ganun talaga. Kahit anong pilit natin ganun, kahit anong gamot sinaksak natin doon sa kamatis, wala talaga, tuluyan pa rin siyang namamatay yung sa alipunga sa puno. Hindi tayo nakapanahon sa kamatis. Bawi na lang tayo sa ibang gulay. Yan, 1, 2, 3, 4 na dayos na lang po yung nakatira dito sa gitna. So sa kabila, dumiretso ako kanina, nakadalawang butas ako kasi dala ko yung battery ni Kabady. Diniretsohan ko ng grass cutteran. Nakabawas na tayo ng 2 ron. Dito naman 4 na butas na lang. Medyo nakakangalay lang gawa nung itong regulasyon na to, kailangan i-regulasyon mo. Hindi po pwede, hindi kagaya ng mga 2 stroke na pag ginanon mo siya pwede mo siyang bitawan, nakapermis. Ito hindi. Ay, pahinga muna tayo. Meron pa rin talaga mga bunga hindi talaga masasagad. Mga lalaki pa Ayan isa, 2. Yan, 2. Kunting tiis na lang mga katrops. At bukas yung spray ni paring Carlo ng pandamo, ito pwede ng pwede ng patubigan. Tutubigan na bukas yan. Tapos papagayak na rin ako ng gamot para naman yung mga bulaklak na lumusot dito ngayon is gagawin na nating bunga. Mag-i-spray na tayo, pero hindi pa naman ganun kapuwersa yung gagawin natin pag-i-spray dito. Gawa nga nung siyempre hindi pa talaga kaya ng puno, medyo maliliit pa yung puno, hindi pa ganun kalabong. Pagka malabong na yan, saka natin gagamitan ng technique paano natin palalakasin yung bunga. Sabi ko nga hindi naman lahat is tinuturo ko kasi
isa to sa kaalaman ko. Kaya kumbaga sa ano yung iba na i-share ko, pero yung pagka mga rendihan na talaga sa akin na lang yun. Kumbaga sa ano, yun yung talent na hindi pwedeng nakawin sa'yo ng kahit sino. Ayan. Ayan, nabiling ko na yung talim nya kasi mapurol na yung kanina. Napagsali na rin tayo ng gas. Ay, lagay ko muna rito sa ilalim yung ating mga gamit. Ayan, kung sakali man mga katrops, ako pala rin, so, talagang gusto ko rin makapagpundar ng lupa na ganito, yung pero kung pagtatamnan, kasi hindi naman balang araw hanggang pangarap lang tayo. So talagang kami ni Mrs. Balak namin na nakapagpundar kami. Sabi nga sa kanya, pag nakapagpundar kami is talagang bibigay ko lahat yung best ko, kung ano man yung kagaya nito. Kahit paano marunong tayo sa kalamansi, yan ang talagang gusto kong kunin, kalamansi talaga. Diba kasi kalamansi mga katrops, ang kalamansi lalo na pagka hindi mo binigla, inaabot siya ng inaabot ng 10 to 15 years kung hindi mo siya binibigla. Kagaya nga ng tanim na to, medyo maluwag siya, 12 yung pagitan niya, kasi sarili naman to ni Kabady. Kung hindi niya sarili to, rent lang, sasaksakan ko to hanggang gis lang ang pagitan. Dahil sarili niya, kaya ganyang kaluwang. Saka hindi natin pinupwersa mga puno. Kung tutuusin, pwede na natin pwersahin yan. Kaya lang di natin gagawin, kagawa nung gusto natin medyo humaba yung buhay ng kalamansi. Pagka umidad na ng mga 3 to 4 years yan, andun na yung kalakasan talaga ng bunga niyan. Yung malabong na yung pinagkukunan niya ng mga bunga. Kasi ang ganong edad, yung iba kasing mga nagre-rent, pinupwersa na yon. Syempre para pag sinuli nila, halos tamang pinakikinabangan pa, pero halos tumatabla na lang yun kasi gagastusan mo yun. At sabi ko nga sa inyo, hindi naman biro yung gastos ng kalamansi, talagang malaki, lalo na pag nagpapabunga ka. Ayan. Gaya silang magkape sa kubo. Kape muna tayo. Nasa ano na yan, siguro mga mag-alas 4, pero matindi pa yung sikat ng araw. Kaya bibira pa tayo, makabawas tayo rito kahit 3 lang, may matira tayo dun sa kabila. Yung bali maliit na lang yon, yung nandun sa kabila. Ay, hindi na ganun kaluwang kagaya nito. Ito naman, yung sa kabila naman, na-spray na ng pandamo yan. Yung sa mga kalamansi niyan, maano na, ayan malinis na. So yan, ito kasi may sili yan, kaya in-spray ng pandamo itong gitna. Medyo mahirap pasukan ng grass cutter yan kasi nga nakakalabaw yan. Ayan may mga buli-buliga, hindi naman pantay yung lupa. Kaya nito, isa lang yung tanim na isasagad natin. Halos nakakukuha natin pati yung gitna. Yung pinaka kamatis lang yung natitira. So sana kahit pa paano makabawi sa gastos ng kamatis. Kahit gastos lang ng kamatis, yung pagod hindi naman bumubukol. Eka nga bumubukol lang yung pagod, wala nang paglagyan yung bukol.
mga katrops. At muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa walang sawang suporta nyo, sa pagmamahal nyo sa channel namin. Ayan. Ingat po kayo palagi. Saan po kayo naroroon. Bye-bye po sa lahat.